Romualdez live na huhulihin sa zona. Ito ilang mga congressman na ipapadampot daw ni Marcos Jr. mamaya sa zona. Awayan sa pagitan ni Lisa BBM Martin Romualdez at ni Boss B. Yan, yung isa sa mga matitinding mga pag-uusapan natin. Nag-aaway-away na sila. Bago lahat, huwag niyo pong kalimutan na i-like, share, comment and subscribe ang ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang Tiumanoy Balita. Ito ang mga balitang mahalagang malaman ng taong bayan. Mga detalyeng madalas ay hindi nabibigyang pansin sa mga tradisyonal na ulat mula sa palasyo, kamara, senado at maging sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel at kung gusto mo ang mga balitang tungkol sa mundo ng politika dito sa Pilipinas at mga detalyeng madalas di umano'y hindi nabibigyang pansin ng media, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click na rin ang notification bell para mas maging updated ka lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan. So pag-usapan na ho natin itong kay Martin Romualdez. Kasi may mga bali-balita na itong si Martin Romualdez daw ay huhulihin sa oras or sa araw ng SONA. Mamaya mapapanood natin ng SONA ng the greatest president ever sa bansang Pilipinas na walang iba kundi si Bongbong Ngagba Jr. So ngayon, may mga pinapauso sila. So totoo ito ay nanggaling ito sa isang source at sa isang vlogger din nila na may papatunayan daw si Marcos Jr. sa mga tao. At ito nga daw ay yung pagpapakulong kay Martin Romualdez. Ang masaklapan nito mga banateros, halimbawa, kung magkataon man talaga na totoo nga, nadadamputin si Martin Romualdez mamaya, alam nyo, pwede kasing mangyari to. Pwede kasing mangyari to na kunwari, ipapalabas sa taong bayan, nadadamputin si Martin Romualdez at ikukulong. Tapos papalayain din. Tapos, ang masaklap pa nito, talagang ipagmamalaki ito ng mga bangag na mga vlogger. Siyempre, sasabihin nila, ang galing-galing mo, Bongbong Marcos, ang galing-galing mo, pati pinsan mo, wala kang sinisino. So siyempre, ipagmamalaki yan ng Administrasyong Marcos. Ipagmamalaki nila yan na walang sinisino ang kanilang presidente, pero wag ka. Ito ay isang malupit na palabas lamang nila kung sakaling totoo. Sa totoo, naman madali naman yun kasi dadamputin si Martin Romualdez. Tapos, siyempre, papakita yun sa TV at magbabiral din yun. Tapos, dadalhin sa presinto. Tapos, maya-maya, lalabas na. Pero ito mga banateros, hindi pa ito 101%. Pero ito ay nababalitaan pa lamang. Kaya mamaya, abangan natin sa SONA kung ito ba talaga ay totoo. No, mamaya papanoorin natin yan. At baka nga gawin ito dahil naiisip nga natin na wala naman talagang pwedeng maikwento or maibalita si Marcos Jr. sa atin dahil wala naman silang nagawa. Ano ipagmamalaki ni Marcos Jr.? Yung pagkakulong ni Rodante Marcoleta, ni Jingoy Estrada at pagtatago ni Senator Bato de la Rosa? Hindi achievement ng gobyerno yun. At hindi maituturing na achievement ng gobyerno yon dahil yung mga tao na yan, isa yan sa mga lumaban sa korupsyon na ipinakulong ni Marcos Jr. kasi nga ayaw magpakontrol sa kanya. Paggaling nun, magsusona ka tapos ipinakulong ko yung mga taong, mga politikong yung mga politikong nagnanakaw sa kaban ng bayan. Walang iba kundi sila Rodante Marcoleta, sila Bato, sila Jingoy, anak ng Teteng Hoy. Kung halimbawang gawin man ni Marcos Jr. yan, magmumukha lamang siyang katawa-tawa. Alam nyo, hanggang ngayon napapaisip pa rin ako Ano kaya ang ikukwento sa atin ni Marcos Jr.? No? Ano kaya ikukwento niya? Kaya nga, napaisip din ako mga banateros na baka may posibilidad na totoo itong mga balita na itong si Martin Romualdez ang gagawing display
para lang masabing may ginawa si Marcos Jr. at may nagawa ang Marcos Jr. administration. Talagang magkakagulo-gulo talaga niyan sa Senado. At ito pang isang gulo, no? Alam naman natin na talagang grabe yung mga kapulisan ngayon. Talagang mukhang ibubuhos ang mga kapulisan na nakapaligid sa Malacanang. Dahil nga, etong Iglesia ni Cristo ay magsasagawa din ng anniversary na ngayong araw na to. So maraming dadalo. So may mga nababalitaan tayo na kinakabahan daw ang palasyo dito sa mangyayaring anibersaryo ng Iglesia ni Cristo at baka daw kasi tumuloy-tuloy sa Malacanang etong anibersaryo na to. Kaya ngayon yung mga kapulisan talagang kung saan-saan na kumakalat, talagang kalat na ngayon. Nakikita naman natin sa mga balita, 'di ba? Ang malupit dito, pinagbigyan na naman ni Marcos Jr. na makawala ang mga kriminal sa bansang Pilipinas. Tangina, jackpot na naman yung mga kriminal ba? Makakapag-deliver na naman sila ng mga pulburon nila sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ang galing! Nakakaawa lang, alam niyo sa totoo lang, naaawa ako ng sobra sa mga kapulisan natin kasi nga, biruin mo gamit na gamit sila para lang, alam mo yung parang ginagawa silang mga robot. Kasi ang mga kapulisan is dapat, di ba? Biruin mo, sabihin na natin na 10,000 kapulisan ang ilagay dyan sa paikot sa Malacanang para lang maproteksyonan yung mga buaya, yung mga politikong sandamakmak ang pagnanakaw sa pondo ng taong bayan. Biruin mo, 10,000 pulis kung sakali, kung totoo man, no, na ibubuhos ang kapulisan dyan. So, paano na lang yung ibang mga lugar sa Pilipinas na pwedeng daanan ng mga kriminal? So, wala na. Malaya na. Paldo ang mga kriminal. Ngayon, bakit daw nila ginawa yan? Kasi nga, kagaya ng sinabi ko kanina, sobrang dadagsa din talaga ang tao, ang mga miyembro na Iglesia ni Cristo doon sa anibersaryo nila. At eto pa, pinakamatindi. Pati daw ang mga kamusliman ay bababa pa punta ng Maynila. No, yan ang mga bali-balita. Hindi ko pa alam kung eto, hindi naman to masasabing fake news nung sinasabi ko kasi hindi ko naman pinapatutuanan. Ano pa lang ito, hula lamang or isang mga bali-balitang wala pang 100% na totoo. Yung mga kapatid daw nating mga Muslim ay bababa daw, no? Bababa daw galing Mindanao to Luzon. At hindi ko alam kung ano yung gagawin nila. Kasi nga, may banta na din kay Senator Robin Padilla na siya na yung isusunod na gagawing panakipbutas na naman ni Marcos Jr. sa mga kawalangyaan, kademonyohan na ginagawa niya sa bayan natin ngayon. So itong mga kamusliman ay sa totoo matagal na rin natin to nasasabi, na naririnig na etong the final big one or final big one na magsasanib puwersa ang tatlong relihiyon para lang mapabagsak na or para lang matigil na itong korupsyon na nangyayari sa Pilipinas. So ngayon, may posibilidad din na mangyari kasi kung magtitipon-tipon ng Iglesia ni Cristo mamaya dahil sa kanilang anibersaryo, may posibilidad na magkaroon ng talagang spark at magkaroon ng idea ang mga tao. Di ko lang alam kung sure ba or kung pati ba ang miyembro na Iglesia ni Cristo na itigil na or tapusin na itong korupsyon na ginagawa ng Administrasyong Marcos at baka sumanib na rin ang mga kapatid nating mga Muslim at iba pang mga relihiyon na ayaw na din dito sa nangyayaring korupsyon na pinamumunuan ni Marcos Jr. Ngayon, hindi ko naman hinihiling na magkagulo. No, at kung halimbawa man siguro na magkatotoo yun na magsanib puwersa, etong tatlong relihiyon na to ay maganda na lang siguro na bumaba na lang talaga sa pwesto si Marcos Jr. or yung ibang mga politiko na involved dito sa nakawan sa pondo ng taong bayan. Paalala lang ha, may hinihiling na naman sila na 7.2 trillion para sa budget sa 2027. Yung 6 trillion nga nung 2026 national budget, hindi natin naramdaman at hindi natin alam kung saan napunta yun. At ilang beses kong ulitin sa inyo, mga banateros, mga kabiyaya, na kung nagnakaw sila nung 2025 national budget, ay pwede rin nilang gawin sa 2026-2027 national budget. Dahil yung mga kawatan na yan, walang kabusugan yung mga putang inang yan. Walang mga yung mga hayop na yan, walang mga kabusugan yan. No, nagnakaw nga sila nung 2020. Baka nga nung 2023, 2024, nagnakaw na talaga yan sila. Hindi lang nabubulgar. Baka etong 2025 lang nabulgar. Etong 2025 national budget. Baka yung 2026, 2027, habang
inaaprubahan pa lang or pipirmahan pa lang, baka nasa bulsa na rin ng mga Marcos yan. Kaya nga ayaw nilang tantanan yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kasi nga, yan yung ginagamit nila na panakip butas sa kanilang pagnanakaw. Kung matatandaan nyo, may issue noon na itong mga BBM senatorial candidate ay nakatanggap ng tig 50 million para lang sa kanilang campaign donation o sa kanilang pangangampanya dahil tumakbo silang senador. At ilang mga mga nandoon na mga politiko lang ang hindi tumanggap. Hindi daw tumanggap diyan si former Senator Bong Revilla at etong Villar. Sila daw yung mga hindi tumanggap ng tig 50 million na yon. Ang tanong, kung totoo man yun, saan galing yung 50 million na yun? Kung totoo man yun hindi ko sinasabing talagang totoo. Kung totoo man, mapapaisip ka talaga na baka 2023, 2024, nagnanakaw na sila. At nung 2025 national budget lang na bulgar. Kaya itong 2026 national budget at 2027 national budget na nagkakahalaga ng 7.2 trillion at 6 trillion baka nabubulsa na rin or mabubulsa na rin. So mabalik ulit tayo dyan sa zona na yan. At ito pa isang balita, may mga ilang kongresista na involved sa flood control scam na ipapahuli live ni Marcos Jr. Hindi ko lang alam kung gaano katotoo yan. At kung totoo man yan, ano na naman kayang panibagong palabas ito? Katulad na lang ba ito nung kay Martin Romualdez na kunwari ikukulong tapos papalayahin din agad? Pero kung totoo man na ipapakulong ni Marcos Jr. itong mga kongresista na to, bukod sa totoo lang, maganda ho yun. Kaso, may diferensya. Ang diferensya dito ay talagang nagkakalaglagan na or gagamitin lang etong mga congressman para lang katuwaan si Marcos Jr. sa mangyayaring zona niya ngayon. Kasi sa totoo lang, darating din naman talaga yung araw. Darating yung araw na maglalaglagan tong mga to. Hindi naman habang panahon na magdidikit-dikit yung mga yan. Magkakaroon talaga ng laglagan at talagang lihitimong ilalaglag yan ni Marcos Jr. yung mga kongresista na nakinabang sa pera ng taong bayan. Dati ko pa naman sinasabi sa inyo na si Marcos Jr. mahilig magtago yan sa saya ng ina niya. No, mahilig talaga yan. Yung mga politikong tigapagtanggol niya ngayon, mga puppet niya lang yan. Yung mga congressman na involved sa flood control scam, puppet lang ni Marcos Jr. yan. Anytime, pwede niyang ilaglag yan at pwede niyang gawing display para magmukha siyang maayos, magmukha siyang bayani sa harap ng taong bayan. Yung nga lang, hindi naman natanga ang mga Pilipino. Alam na ng mga Pilipino, kahit ipakulong mo yung mga kongresista na yan, kung ikaw mismo na mastermind ay nandyan pa rin sa posisyon bilang presidente, hindi pa rin matutuwa ang taong bayan sa'yo. Kahit na ipakulong mo pa si Martin Romualdez, asawa mo at anak mo, ay hindi pa rin matutuwa ang taong bayan sa'yo dahil dalang-dala na sila sa pangbubudol mo. Hindi ko alam kung talagang totoo yan. Pero kung sakali mang mangyari, nagkakaroon na talaga ng laglagan. No? Kasi may mga nababalitaan talaga tayo na etong si Lisa, si BBM at Martin Romualdez ay hindi na rin talaga nagkakasundo. Gano'n naman talaga. Una-una, kailan ba nagkasundo ang kapwa mga demonyo, di ba? Pare-parehas kayong mga demonyo, pare-parehas din kayo mag-aaway-away niyan. Pare-parehas kayong masasama, ilangan naman magkakasundo kayo. Sa totoo nga lang, baka si Satanas takot na sa inyo dahil sa sobrang kasamaan nyo. Pero ito ang isa sa pinakamatinding katanungan na bumabagabag sa aking kaisipan. Saan papanig si Boss B? Saan papanig si Boss B? Halos malapit sa kanya itong tatlong personalidad na to. Malapit kay Boss B, itong si Lisa, si Marcos at si Martin Romualdez. So, saan siya papanig pag nagkagulo-gulo na? Pero grabe no mga banateros, nakikita nyo ba sa social media? Sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube, saan man social media platform? Kauna-unahang presidente na magsusona na walang pakialam ang taong bayan. Kauna-unahang presidente na hindi inaabangan ng kanyang sona dahil wala naman talagang kwenta. Kauna-unahang presidente na imbis kaabang-abang ang kanyang sona dahil sa mga achievement na nangyari at ginawa ng kanyang administrasyon.
alam na ng taong bayan na puro lang pangbubudo lang kanyang mga sasabihin doon. Kaya ngayon pa lang ay pinagtatawanan na. Grabe, alam nyo, habang binabasa ko yung mga comment ng mga netizen mapatungkol dito sa SONA ni Marcos Jr., talaga wala wala talaga. Siguro yung mga trolls lang ni BBM, trolls lang ng yung mga blogger diyan, yung mga booger ni BBM diyan, yung mga kulangot na vlogger ni BBM diyan. Yan lang yung mga natutuwa diyan sa SONA, pero halos karamihan talaga sukang-suka. At yung iba nga si Kiko Barsaga niya, si Kiko Barsaga nga daw mas gugustuhin na lang manood ng tsuktsakan kaysa daw manood ng SONA ni Marcos Jr. Sa totoo naman kasi, ilang beses nang pinagbigyan. Ewan ko na lang ba talaga bakit naging ganito rin Sa totoo lang, sobrang hina ng utak ng mga Marcos. Hindi na lang nila ginawa na linisin ang kanilang mga pangalan. Ang nangyari, mas lalo lang nila binaboy at lalo lang nilang ginalit ang taong bayan. Mukhang maririnig na naman natin yung ngatal ni Marcos Jr., no? Yung mag-alamano. Kayo po, mahal ko po kayo at kayo po ay mag-alamano. Maririnig na naman natin, ang hirap. Mukhang tayo na naman ng mga manonood ang mahihirapan sa pagsasalita ni Marcos Jr. bukas. At syempre, tuwang-tuwa na naman dyan. Oo, at sino na naman kaya ang sisisihin ni Marcos Jr.? No? Kasi malamang sa malamang may sisisihin na naman to Sasabihin na naman ito na sobrang pahirap sa kanya yung mga unang administrasyon, malamang. So, ewan ko, wala na talaga akong maisip kung ano yung mga pwede niyang ikwento dito sa SONA na to. Kaya ngayon, nagkakaroon tuloy ng suspecha ang taong bayan na baka totoo nga na ipapahuli niya live etong si Martin Romualdez at iba pang mga kongresista para lang magmukha siyang maganda at gumanda lang yung imahe niya sa taong bayan. Kaso Marcos Jr. huli ni. Kahit na ipakulong mo lahat ng mga kongresista na involved sa flood control scam, wala na, huling-huli na. Sobrang dalang-dala na, sobrang galit na ang taong bayan. Tingnan mo yung nangyayaring baha ngayon. 'Di ba? Sobrang daming baha, sobrang daming mga napeperwisyo na mga pananim, sobrang daming mga kabahayan, ari-arian ang nasisira dahil sa baha na yan. At dahil kung hindi kayo nagnakaw, wala sanang aminado ako na na talagang may baha sa bansang Pilipinas. Hindi naman talaga nawawala yan. Kaso nakakapagtaka lang ngayon na konting utot lang, konting singa lang ng langit ay bahang-baha na agad sa ilang parte ng Pilipinas. At syempre, speaking of baha, i-issue na naman nila sa atin yung about sa Davao City. Paalala lang 4 years na. 4 years nang walang pondo ang Davao. Kahit papano nagagawan lang ng paraan ng mga Duterte ang Davao, pero wala ng pondo yan. Ngayon kung magkabahaman dyan, siguro naman talagang mangyayari ang baha na yan dahil sa sobrang lakas ng ulan at yun nga yung walang mga walang pondo yung lugar ng Davao City. So tutusin lang yung ibang mga video na ibinibintang sa Davao, hindi naman talaga sa Davao City yun Sa Davao, malawak ang Davao. Hindi may Davao Oriental, may Davao, kung di ako nagkakamali, may Davao del Sur. So marami yan. Yung iba kasing tangang vlogger dyan, porket narinig nila na Davao, akala nila, yun na yun agad yung nasasakop ng mga Duterte sa Davao City, mga tulunggis. So speaking of Davao at speaking of Duterte, ay eto nga, natataranta na nga ang mga vlogger na mga blogger ni BBM kung paano hilutin yung survey ni VP Sara Duterte. Marami silang pautot ngayon na si Bongo daw ang may-ari ng Pulse Asia, si Malu Tiquia daw ang may-ari ng Pulse Asia, kaya daw ganun kataas ang survey ni VP Sara Duterte. Alam nyo, mga blogger, kahit anong gawin nyo, hindi nyo na mahihilot yan. At yung sinasabi nyong si Bongo ang may-ari ng Pulse Asia at si Malu Tiquia, malaking pagkakamali yan. Mag-research kasi kayo para malaman nyo kung sino talaga ang may-ari. Alam nyo, sa totoo lang, yung Pulse Asia na yan, hindi talaga tukoy kung sino may-ari niyan. At yung sinasabi niyang, alam ko, ang may-ari lang, ang pagmamay-ari ni Ma'am Malu Tiquia, kung hindi ako nagkakamali, ay yung Publicus Asia ata yun. Pero alam nyo, tanggapin nyo na lang kasi. At dihamhak na hindi naman tanga, hindi naman kagaya nyo ang ibang mga kababayan natin
na hindi nila nalalaman yung korupsyon na nangyayari sa bansa ngayon. Hindi sila tanga, hindi sila bobo, hindi sila bulag, hindi sila bingi. Alam nila yung korupsyon na ginagawa ni Marcos Jr. No, kaya wag nyo na kaming wag nyo nang hilutin yung survey na yan dahil hindi nyo talaga kayang hilutin yan. Ha, hindi nyo talaga kaya remedyoan yan. Alam mo yun, sa totoo, sinaawa ko. Naawa ko dito sa mga vlogger na to kahit na alam mo yun, yung tipong pinagtatawanan na lang sila dahil sa pinaggagawa nilang ka-fake news, halasigi pa rin para lang wag mawala yung income. Kung papanoorin mo yung mga video, no, grabe, no? Oo, kesyo daw, hindi daw totoo yung ratings ng ina. Kayo nga may sariling ratings eh. may sariling survey nga kayo. Nagreklamo ba kami? Magkakaroon na naman ng survey about sa SONA ni Marcos Jr. So kapag bumagsak na naman yan, sasabihin nyo, may-ari na naman yan, mga Duterte. Naklantimang naman talaga. Nakita nyo ba yung pagbisita ni BP Sara sa ibang bansa? Hindi na kailangan ng survey, hindi na kailangan patunayan pa namin. Kitang-kita ng dalawang mata. Kitang-kita ng mga Pilipino kung gaano kamahal ng taong bayan ng mga Duterte. Si Marcos Jr. nga halos ngawit na sa kakakaway, wala namang pumapansin sa kanya. Tignan niyo yung si BP Sara, dumaan lang. Grabe yung hiyawan, grabe yung pagkukumahog ng mga kababayan nating mga OFW. Kasi nga gano'n nila kamahal si BP Sara at ang mga Duterte. Tingnan nyo si Marcos Jr., kailangan pang magtawag, kailangan pang magtawag. May balita nga ako na kapag pumupunta daw ng ibang lugar si Marcos Jr., talagang siniset up daw at talagang nagre-recruit daw yung mga tao daw doon para lang papuntahin or hikayatin yung mga taong bayan. Minsan pa nga daw, may mga nababalitaan pa nga ako na namimigay pa doon ng tigpa 500 lang para lang pumunta kung nasan si Marcos Jr. para lang dumami yung tao. Bakit? Masakit ba? Nagtutulong-tulong na kayo, loyalistang tanga, pink tae, dilawang tae, pero hindi nyo pa ba rin mapabagsak si BP Sara? Kawawa naman. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below.